So good day everyone, my name is Jun Marco Barreros from BSITS2A at ngayon, ang video na to ay tungkol naman sa pangalawang activity ng aming OS Finals which is yung pag-add ng domain users tapos distribute all BSIT students as domain users in the following programs courses. Excuse me. So ngayon, gagawa tayo ng organizational unit para sa program courses at saka sa administrative department. So yun, pag nakagawa na tayo ng pag nagawa na natin ng organizational unit tong dalawa na to, nakapaloob dapat sa dalawa na yun or dito muna, nakapaloob dapat dito sa program courses na to, itong mga to. At sa administrative naman na department, dapat nakapaloob doon itong mga to naman. So, simulan na natin agad. Siyempre, sorry. Siyempre, open nyo na yung Windows Server 2008 ninyo sa VirtualBox nyo. Tapos, punta kayo sa Start menu. Tapos, Administrative Tools. Tapos, Active Directory Users and Computers. So, pag naklik nyo na yan, ito dapat yung bubungad sa inyo. At itong forest natin, i-click nyo lang tong plus icon. So, yan. Tapos, ang una natin gagawin, right-click natin to, tapos new, tapos organizational unit. So, ang sabi dito, una natin gagawin is program courses. So, itatype nyo lang dito yung program courses. Pagkatapos nun, i-click nyo na yung okay. Tapos, ganito na dapat yung kakalabasan yan. So, pagkatapos nun, next naman na gagawin nyo is itong administrative department. So, ganun lang ulit gagawin nyo. Right-click, tapos new, tapos organizational unit. At ito naman yung name. So, dapat dito naman sa program courses na to, nakapaloob na tong mga programs na to. So, paano naman mag-create ng programs sa loob nitong organizational unit na to? So, ganun lang ulit. Right-click nyo lang, tas new, tapos organizational unit. Tas dito nyo na ilalagay lahat ng mga program na to. Kunwari, BS Engineering Program, itatype nyo dito, tapos click nyo yung OK, tapos makikreate na yan. So, sa akin, nakreate ko na kasi siya. So, ganun lang gagawin nyo sa mga programs na to. At sa loob naman ng programs, dapat nandyan na yung mga courses, okay, na nakapaloob sa program na yan. So, for example, sa BS Engineering Program, andito na yung BSCE, BSEE, at BSME. So, paano naman mag-create ng mga courses na to sa loob ng program na to? So, right-click nyo lang ulit, tas new, tas organizational unit. At dito nyo na itatype yung Bachelor of Science in Civil Engineering, ganyan, tapos electrical. Tapos, pag na-type nyo na, click nyo yung OK at makaka-create na kayo ng ganito. So, pagkatapos niyan, ganun lang ulit gagawin nyo for BS degree program naman. So, dito lang natin makikita yan. Sa BS Engineering, ayan yung mga dapat nakapaloob. Sa BS degree program, dapat ito yung mga nakapaloob. Dito naman sa BTVT, dapat ito yung mga nakapaloob dyan. At sa BET program, ito naman yung nakapaloob. So, nagawan ko na yan at naituro ko na rin kung paano siya. So, ganito yan. Sa BS degree program, ayan yung laman niya, BS IT at BS Environmental Science. Sa BTVT, ayan, nailagay ko na rin yung mga courses at sa BET program, nailagay ko na rin lahat ng courses. So, ganun lang gagawin ninyo. Right click, tas new, tapos organizational unit at saka nyo ilalagay itong mga to. Pagkatapos naman yan, tapos na yung program courses, sunod naman ay sa administrative department naman. So, ganun lang ulit, right-click nyo lang yan, tapos new, tapos organizational unit. Tapos dito, lalagay nyo na yung name ng registrar office, lalagay nyo dyan, tapos okay, tapos makakreate na kayo dyan. So, pause lang natin, saglit dahil may ingay. So, ayan, medyo okay na. Sorry dahil may ingay yung alaga ang aso. Maingay pa rin siya pero continue na tayo. So sa administrative department, so right click nyo lang ulit yan. Ulitin ko lang. Tapos new, tapos organizational unit. Tapos ilalagay nyo yung name dito ng mga offices na yan or ng services. So pag nalagay nyo na yun, click nyo lang yung okay, tapos malalagay na yan. So tapos na nating makreate itong mga ito, tapos na makreate yung program, courses, at yung administrative department. So, ang sunod naman gagawin natin is create a domain users for each department. So, ganito naman ang gagawin natin dyan. Unahin na natin sa program courses at gagawa tayo ng mga student or users sa BSIT na lang. Dahil nga, yun din naman dito rin naman ako nanggaling. So, dito na tayo mag-example. So, kailangan mo natin gumawa ng user. So, paano gumawa ng user? So, sa loob ng course na to, right-click nyo lang, new, tapos
User. Ay, mali. User pala. Sorry, sorry. User. Yan. Tapos dito lalagay niyo yung first name. For example, sulat ko na lang yung name ko. G. Obreros. Tapos, sa user logon name, J. Obreros na lang para mas madali. Tapos, next. Tapos dito sa password, lagay lang kayo ng kahit anong password. Tapos, dapat naka-uncheck tong user must change password in next logon. So, next nyo lang yan, tapos finish. So, di ko na i-create kasi meron na tayong example dito. May 5 na tayong example na student ng BSI or students ng BSIT. So, pag nakapag-create na kayo ng user, ang kailangan yung sunod na gagawin. Kikreate na kayo ng computer. So, paano naman mag-create ng computer? Right-click nyo ulit, new, tapos computer. Tapos dito ilalagay nyo na lang yung course, BSIT. Ganyan. Ayan. Kakancel ko na lang siya kasi nga nakagawa naman na tayo. So, ito yan. So, ang sunod naman gagawin natin, ilalagay natin tong mga user na to sa loob ng computer na BSIT. So, kailangan natin gawin, i-hold natin yung control habang kiniklik tong mga, ay okay, habang kiniklik tong mga user. Pag nagawa na natin yon, right-click na lang natin to, tapos properties, tapos account, tapos dito yan sa computer restrictions, tapos log on to. So, click nyo lang tong radio button of the following computers. So, ilalagay na natin yung name ng computer na ginawa natin kanina, which is BSIT. So, add nyo lang yun, tapos click nyo yan, or kahit hindi na pala, tapos saka nyo i-click yung okay, and then apply, tapos okay. So, okay na yun. Nilagay na yung mga user na to, which is student sa BSIT, nilagay na natin sa loob ng BSIT computer. So, tapos na tayo sa paglagay naman ng ah, sa paglagay ng mga users sa isang computer. Dito sa ano yun, sa program courses. So, sunod naman gagawin natin is sa administrative department naman. So, ganun lang ulit gagawin natin. Sa registrar office, nag-create ako ng dalawang example na ah, kunwari taga-registrar sila. So, ang dalawa na to. Tapos, ganun lang din gagawin nyo. Right-click nyo, tapos user, tapos create lang kayo ng name nun. Tapos, sa computer, ganun lang ulit. New, tapos computer. Tapos, lalagyan nyo lang registrar. So, ganun lang ulit gagawin natin. Itong dalawang user na to. Ilalagay natin siya sa loob ng computer na registrar. So, properties, account, computer restrictions, logon to, following, tapos registrar. Registrar. Add nyo lang yan. Tapos okay. Tapos apply. Okay. So, yun. Tapos na yan. Sunod nun, all users, ay, mali. Dito naman tayo. So, all users can log on to, ay, tapos na din dyan. So, all users dito na tayo. All users should change their password every 30 days. So, paano naman natin gagawin yun? So, punta kayo sa, ito tayo pala. Okay, X natin yan. Punta kayo dito sa Group Policy Management. So, pwede nyo i-search na lang dyan. Tapos, pag nandito na kayo, may kita natin dito, dapat ganito muna yung lalabas. So, ganito yung itsura nun kapag na-open nyo na yung Group Policy Management. So, itong forest na to, click nyo tong plus icon. Tapos, click nyo yung domains. Tapos, ito yung, tawag dito, ito yung forest na ginawa natin nung una sa pinakaunang video natin. So, click nyo yung plus at makikita nyo dito yung mga ginawa natin kanina which is yung administrative department at yung program/courses. So, dito sa administrative department, right-click nyo lang yan tapos create a GPO in this domain. So, dito ang ilalagay nyong name is yung name na rin mismo nung nandito which is administrative department. So, ilalagay nyo lang yan dyan tapos kiklik nyo yung okay. So, sa akin, nagawa ko na siya. Ito na dapat kakalabasan yan. Ang gagawin ninyo, click nyo, and then right-click, tapos edit. So, ang sabi kasi dito sa requirements, lahat ng users. So, kasama ang admin at saka mga academic users, which is mga students. So, kailangan mag-change sila ng password every 30 days. So, ang gagawin natin, pag nandito na tayo sa administrative part ito, so, punta kayo sa policies, click nyo yung plus, tapos, ito pala, sa Windows settings, click nyo yung plus sa Windows settings at sa security settings.
Pag nandito na kayo sa security settings, click nyo na lang tong account policies. So, hindi. Tama ba? Oh, dito pa pala. Click nyo muna tong plus. At dito sa, password policy, makikita na natin tong maximum password age. So, dito tayo mag-edit. Click nyo yan, or i-double click nyo pala. Tapos, define this policy setting. Nakalagay dito ay 30 days. So, ang lalagay natin dyan, 30 days. Yan, 30 days. Tapos, apply natin. Tapos, okay. Tapos, okay. So, umaga, yung maximum password age is 30 days. So, kapag tapos na yung 30 days na yan, magpapalit na ng password yung admin. So, tapos na natin ma-edit yung sa admin. Sunod natin yung sa academic users naman. So, ganoon lang ulit. Right-click, create a GPO. Tapos, ganito na dapat lalabas. Tapos, right-click nyo ulit yun. Tapos, edit. At hanapin nyo ulit yung kanina, which is sa policies, Windows settings, tapos security settings, tapos account policies, password policy, and then, okay, loading pa siya. Ito na pala yun, password policy, sorry. Password policy, tas maximum password age. So, lagay nyo lang ulit sa 30. And then apply. Okay, and then okay. So, yan. Nakaset na sa 30 days yung dapat makapag-change ng password yung academic users at saka yung admin users. So, tapos na natin tong all users should change their password. Isunod naman natin, lahat na academic users daw dapat ay makakapag-login lang sa 7:30 AM hanggang 5:15 PM. So, paano naman natin gagawin yun? Balik tayo dito sa Active Directory Users and Computers at balik natin sa BSIT na course, which is nandun kasi yung mga users na ginawa natin as example. So, i-click lang or i-select lang natin lahat ng yon. Pag na-select na natin sila, right-click, tapos properties, tapos accounts, tapos dito sa log on hours. So, check nyo to, tapos click nyo yung log on hours, tapos i-clear nyo muna yan. Sabi dito, academic users 7:30 AM hanggang 5:15. So, dito kasi, walang exact na walang exact time na 7:30. So 6 to 8. Kumbaga, dito na lang natin siya ilalagay hanggang 5. So wala ring 5, lalagyan na lang natin siya sa 6. So bali magiging 6 a.m. to 6 p.m. siya. Monday to Friday. So ayan, saka natin siya lalagyan niyang ganyan. So mga students na to, makakapag-login lang sila from Monday to Friday ng 6 a.m. to 6 p.m. So okay nyo na lang yun. Tapos apply. Tapos okay. So wait lang, maingin na naman itong mga aso. Pause muna natin. So tuloy na tayo. So nalagyan na natin ng log-on user or log-on time yung sa academic user. So sunod naman sa administrative staff naman is 7 a.m. to 7 p.m. naman. So dito naman tayo sa administrative department, registrar office. Yan, click or select nyo lang yung dalawang user natin sa administrative. Tapos right click, tapos properties, tapos account, tapos logon hours, tapos logon hours 7. So ganun pa rin. Ilagay na lang natin sila sa wait lang. Ito, tanggalin lang natin. So ilagay na natin sila sa pang 6 ulit. So Monday hanggang 6 ulit, Friday, Saturday. Tapos yan. Okay, 6 to 6. Tapos Monday to Saturday. Okay nyo na lang yan. Tapos apply and then okay. So, ayun, dun na pala natatapos tong video natin. So, next video is tungkol naman sa DHCP server. So, ayun, dun na natatapos tong video na to. At maraming salamat sa panonood and God bless. Bye-bye.